Yo, what's up, happy people? Dorothy on the Moms. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kuys, mga guys, mga iskunians. So, for today's video, mga kuys, mga gayas, ay may paipal na naman na gagang babae. Bakit po nyo pili ikinumpara o ipagdikit ng pangalan ni Yorme Isko kay Vico Soto? Hindi ba? Bakit magka-level ba sila? Ha? Magka-level ba? Ha? Nagawa ba nila yung nagawa ni Yorme Isko Moreno sa Manila? Well, pakinggan po natin at papanuurin po natin itong gagang babae. So without further ado, let's begin. Isa na namang pasabog dahil tila bagang si Mayor Vico Soto ng Pasig mukhang may pinariringgan at mayroon po siyang naispuntuhin tila. Well, ang kanya pong caption o post po sa kanyang FB page, TVJ Vico Soto, binanatan si Yorme Isko Moreno sa kanyang interview. Busing Vic, ganito maging ama. Gaga, misleading ba ito? Ka-fake newsan ba ito? Magpili lang kayo sa dalawa. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Hindi ako magsasubscribe sa'yo. and subscribe Kasi marites kang malaki kang marites. Ito po much dito po sa Reality Check Net 25 na pinangungunahan or hosted by Tito Sena, Tito Soto. Nag-i-interview siya ng ilan sa mga political or politicians or any mga tao na talagang gusto natin na makilala pa na deeply. At isa sa mga talagang nire-request ng ilang mga followers nga nitong si Tito Sen ay na-interview niya ito pong si Mr. Vico Soto na isa sa mga talaga namang pinakamatagal ng mayor dito sa Pasig. Pero for us to continue this, bigyan ko lang kayo ng konting background about Vico Soto. Si Victor Maria Regis Vico Nubla Soto, born June 17, 1989, is a Filipino politician serving as the incumbent mayor of Pasig. Alam niyo mga kuys, mga guys, mga iskunians, no? Wala naman talagang issue si Sir Vico at saka si Yorme Isko, no? Ito lang ng mga gunggong, mga tulunggis, mga amaw na mga vlogger, itong chismosang vlogger na ito, no? Nagpilit pong gagawa ng issue talaga si Vico at saka si Yorme Isko, no? At pilit po talaga nilang ipagdikit yung pangalan. Ang tanong, nagawa ba ni Vico ang nagawa ni Yorme Isko sa Manila sa loob ng 3 taon? Siya na po nagsabi na pinakamatagal na mayor sa Pasig. Ha? Comment down below. Nga na kayo. Hindi ba? A member of the Soto family, he first entered politics when he ran for seat on the Pasig City Council in 2016. He won the election as an independent and served a term in the City Council. Wala na kaming pakialam dyan kung ilang beses siya tumakbo. Ayun pala na mamuno ka ng isang lugar na hindi first yung clean o yung graft and corruption. Yun po yung talagang tinutukan niya kasi masasabi niya raw na talagang sa kanyang pamamahala is 100% na talagang meron pong pondo ang Pasig, no? Sabi niya nga pwede naman daw pala na graft and corruption gustong sugpuin ni Sir Vico Soto, ni Mayor Vico Soto. How about yung mga tulunggis dyan, mga traffic enforcer na namimira sa ating mga kababayan, chopper, drivers, namimira ng tulunggis ng mga tao. Ang tawag mo dyan? Nasusugpo ba niya ang graft and corruption? Corruption din po yan.
yung pangungutong ng mga traffic enforcer. O, di ba? Nasusugpo ba? Hindi, nga. Mali ka. daw pala na mamuno ka ng isang lugar na hindi po kayo nang walang graft and corruption. Yun yung isa sa mga pinagmamalaki niya. In 2021, the United States Department of State recognized Soto as one of the 12 recipients of the International Anti-Corruption Champions Award for his effort towards anti-corruption. So yun talaga yung tinutukan niya at makikita po natin sa mga larawan kung gaano po ka-supportive ang kanyang mga magulang. Although separated na sila dahil may sariling pamilya na po si Sige, Bossing. pagpalagay na lang natin. Si Miss Connie Reyes naman ay nanatiling single mom, no? Wala na naghiwalay po sila ni Bossing. So dahil po dito, ikinuwento rin itong si Mr. Vico Soto or Mayor Vico Soto kung paano po naglalaan ng oras ito pong si Bossing na para lang makasama sila sa dinner or sa isang parang naglalaan po ng panahon itong si Bossing sa isang parang naglalaan po ng panahon itong si Bossing talaga to, no? kasama niya yung kanyang anak na si Vico. Inaalam talaga na. And afterwards, ito na Okay, nga sige. po. So, tinanghal po si Mr. Vico Soto as one of the talagang One of the, ano? na politician dito sa Pilipinas dahil talagang clean governance po talaga yung Clean kanyang governance. pinahiral dito sa Pasig. At sa kanyang interview po with dito po kay Mr. or Tito Sen, natanong po sa kanya ang isang katanungan na talagang matagal na pong gustong malaman ng publiko dahil ano yun? magaling po talagang masasabi mo talagang magaling. Magaling. Siya, na para po sa higher position. Higher so, position. Ito po yung tanong sa kanya ni Tito Sen. Okay. Panoorin po Panoorin po natin. Yung presidente ng Pilipinas someday. Ako po? Check tayo dyan o X yan? Sa akin, Excel. hindi tayo dapat nag-ambisyon ng posisyon. Kung ano yung open door, kung ano yung pwede kong gawin ngayon, yun lang yung iniisip ko. Sometimes, Tinanggihan po niya na in case po na meron po tinanggihan. kami kasi nagre-request na tumakbo siya for the higher position as a president. Pero ang sabi niya, wala daw po, hindi daw po niya inaambisyon ang higher position. Mas gusto niya raw po muna dito Klaro, ha? sa kanyang posisyon hanggang may mga nagagawa pa siya at kailangan pa niyang gawin. Tuloy, dahil po dito, naikumpara po, ito pong si Vico Soto dito po kay Yorme. Kasi di ba kung matatandaan po, Sinong nangungumpara? si Vico Soto dito po kay Yorme. Kasi di ba kung Si Vico Soto kay Yorme? Sigurado ka? Sigurado ka si Vico Soto kay Yorme? O kayo lang po ang nangungumpara? Ha? Klarong-klaro sa video na hindi po sila nangungumpara ng tao. May sarili po silang interview na ginagawa. Hindi po kasali si Yorme Isko. Ang problema, ikaw babae kang tulunggis ka rin, ba't mo dinamay o sinali si Yorme Isko doon sa kanilang usapan? For what? For the views? For the money? For the pulos? Oh, come on girl. Wake up. Wake up girl. Klarong-klaro sa kanilang pinag-usapan na wala doon si Yorme Isko. Ang tanong, bakit nasali ang pangalan ni Yorme Isko? Dahil isa ka ring tulunggis na babae, talipandas, at kasamahan mo yung mga amaw ng mga vloggers ng TVG. Well, dahil ikinumpara mo na si Yorme Isko at kay Mayor Vico Soto, well, ang tanong ko sa iyo, girl, marites na girl, talipandas na girl, amo na girl, ano bang nagawa? Nangamo mo, boss, na si Vico Soto. Diyan sa Pasig. Napilit yung kinukumpara kay Yorme Isko. Tingnan mo ang Manila girl. Sa panahon ni Yorme Isko, number 1 ang Manila girl. Kaya wag mong ipagkumpara yung dalawang yan dahil hindi yan nagkumpara sa isa't isa. Kayo lang po nagkukumpara yan for the views, for the money. Kaya umayos ka girl. Gumawa ka ng video mo, gawan mo ng video si Vico Soto, wag mo lang idamay si Yorme Isko.
Dahil isasalit talaga kita sa listahan ng mga amaw. Girl, ha? Umayos ka, girl. Mag-vlog ka ng mag-vlog sa'yo tungkol kay Vico Soto. Huwag mo lang idamay ang aming Yorme Isko Moreno dahil nanahimik siya, nagtrabaho siya ng marangal at wala siyang inaapakang tao, girl. Kalahi mo at kadugo mo, girl, yung mga amaw. Kaya, stop, girl. Utangin na. Ilang bisis ko nang sinabi na mag-stop lang, putang na. Pagpatuloy natin yung kadimonyohan na ginagawa mo, girl, ha? Tandaan po din yun is naging mayor din po ito pong si Isko Moreno sa... Alam po namin yan, girl. Putok na putok yan sa buong mundo. How many years po na pamumuno niya dito po sa Maynila? Masasabi natin may... Hindi mo na dapat siya ipaliwanag, girl. Alam namin yan. Marami rin siyang nagawa. Marami talagang nagawa. Marami po siyang... Na hindi nagawa ni Vico Soto. Talagang masasabi mo sobrang lakas po niya. Malakas. Yun nga lang, nag-ambisyon agad na tumakbo Ha? bilang presidente. Doon Nag-ambisyon na po siya ba natalo. agad? Sana daw, according sa mga Manileño, Wow! Talipandas ang dila mo, girl. Nag-ambisyon agad. Nag-ambisyon, girl, dahil mayroon talaga siyang lakas na maipapakita sa buong mundo, girl. At hindi mo matatawaran ang husay ni Yorme Isko Moreno, girl. Pagdating sa public servant economy, lahat, girl. Kaya dapat po talaga siyang tumakbong pagka-presidente, girl. Dahil wala. Tingnan mo ang Pilipinas ngayon, girl. Tingnan mo! Anong nangyari? Ha? Dahil sa mga tulunggis na 31 bodol, damay tayo lahat. Damay ka rin, girl. Pati pamilya mo, mga anak mo, girl. Ha? Taganda at mas pinainam niya muna ang Maynila bago po siya nag-ambisyon na tumakbo bilang presidente. Kaya naman wala talagang kinukumpara po silang dalawa na parang naging ambisyoso nga ito pong si... Kayo lang po ang pilit kinukumpara si Yorme at si Vico. Okay? Ilang bisis ko nang ulit na sinabi sa ang titigas ng ulo mo, girl. Bitter ka pala sa lahat ng mga bitter, girl, ha? Hilig mo magkumpara? Gumawa ka ng vlog mo, girl, na hindi nasali si Yorme Isko. Dahil hindi naman nakikialam si Yorme Isko dyan sa Pasig City. Girl, tandaan mo yun, girl. Yorme Isko. So that is, ayaw po mas ka. Kung gusto nyo mapanood yung buong interview niyan, pumunta kayo sa reality check. Huwag na, girl. Di na, no need na, girl. Di na karapat. Dapat, di na kailangan pa naming manoodon, girl, o maniwala sa iyong ka-fake newsan, sa iyong misleading na content, girl. Dahil alam po namin ang katotohanan, girl. Kayo lang po ang gumagawa ng issue na pilit pinagdikit yung pangalan ni Yorme Isko at kay Vico Soto, girl. For what, girl? For the views, for the money, girl. Oh, come on, girl. Go to hell and find diva. Kaya, huwag niyong alipustahin si Yorme Isko. Diyan po tayo na-high blood eh. Umiinit ang ulo natin dyan eh. Kasi si Yorme Isko, kita yun naman, nagtatrabaho ng marangal. Walang inaapakang tao. Hindi nagbabanggit na kahit sinong tao. Ha? Never siya magbanggit o magparinig na kahit sinong politiko o yung normal na tao, yung mga abnormal, yun yung gumagawa ng hindi maganda kay Yorme Isko. Mga talipandas talaga kayo. Wala na kayong ibang ginagawa kundi siraan si Yorme Isko Moreno na hindi naman kayo inaano. O, diba? Buti yung isang amaw, nananahimik na dahil pag hindi talaga siya nananahimik, putik na yan. Araw-arawin ko talaga yan. O, diba? Pag hinahayaan mo yung mga taong mga ganyan na manira ng manira sa mga taong gumagawa ng mabuti, umaabuso yan. Kita nyo ngayon na
pinaparinggan natin. Hindi naman tayo nagagalit, but cause tinuwid natin sila dahil hindi na po maganda ang kanilang ginagawa. Nakakapangapak na po sila ng tao. Kaya kailangan na po natin silang pagsabihan para pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, maging matino kayo mga amaw. Dahil alam nyo, mayroong Diyos palaging tumitingin sa atin sa mga ginagawa natin araw-araw. Kaya wag po kayong masyadong hypocrite. Wag po kayong masyadong magmayabang. Dahil alam po ng Diyos kung sino po yung mga mayayabang na tao, kung sino po yung gumagawa ng hindi maganda, kung sino po yung gumagawa ng mga ka-fake newsan. Maniniwala ba kayo sa karma? Well, kung maniwala kayo sa karma, kung hindi rin kayo maniniwala, well, kusa lang po yung darating sa buhay nyo sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kanyang sariling kapwa. Yun po ang ibababa ng ating Panginoon. At yung palagi nyong sinisiran ay itataas po yan ng ating Panginoon. Tandaan nyo po yan. Karma is real. Darating din yan sa buhay nyo. Okay? Dahil umabot po kayo sa kaduluduluhan ng ating video, may karapatan po kayong manahimik. May karapatan po kayong mag-komento, mag-share, mag-like, at mag-subscribe sa ating channel kung gusto nyo lang. Hindi ko naman kayo pinipilit. So for now, I'm God Pilipinas! God first, God bless all, peace!